One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. He fasted for 40 days and 40 nights. Afterwards, he was hungry. The tempter approached and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread." He said in reply, "It is written, one does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city. He made him stand on the highest place, the parapet of the temple. He said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, because it is written, He will command His angels concerning you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." But Jesus answered him, "Again it is written, you shall not put the Lord your God to the test." Then the devil took him up to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in their magnificence. And he said to him, "All these I shall give to you if you will prostrate yourself and worship me." At this, Jesus said to him, "Get away, Satan. It is written, the Lord your God shall you worship, and Him alone shall you serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dito sa ating unang linggo ng Kwaresma, ginagamit palagi itong, we call it temptation gospel. Maging this year kay Matthew, next year kay kay Mark, and next year kay Luke. Always the first Sunday is about the temptation in the desert. And itinatandem ito sa first reading. But this year, magandang tandem niya. Kasi sa second reading, ito po ang susi. So paki-google na lang po, wordandlifepublications.org. Makukuha niyo po ang Sunday readings, first Sunday of Lent. Ano po, downloadable. Ano nakalagay sa second reading? Through one man, sin entered the world, and through sin, death. Death came to all because all sinned. Huh? The sin of Adam is the sin of all. Ang tawag po natin dyan, kasalanang mana. No? Original sin is what we call it as inherited sin.
Hindi po tayo ang gumawa, pero naapektuhan ang ating pagkatao. Hindi ako, pero yung dahil ako'y kasama sa lahat ng sangkatauhan, ang sangkatauhan naapektuhan ng kasalanan ng unang pamilya. Hindi siya pwedeng i-deny eh. Death came to reign through that one man. Lahat namamatay. Tama po ba? Kanina may nagsabi sa akin, sana, Father, 150 years old ka. Sabi ko, maawa ka naman. Patay na kayo lahat, andito pa ako. Kahit anong haba po ang gusto natin sa buhay natin, at one point, mamamatay tayo. Kasama po yan sa pagiging tao. Pero may nangyari. Ito yung comparison. First reading yan eh, Adam. Second reading, gospel reading. But just as one man transgressed, one man went against the prohibition of God, so now one man, by his gift of redemption, has given life for all. Kita niyo yung contrast? Isang tao, lahat tinamaan at ang resulta ay kamatayan. Isang tao din, pero ang kanyang ginawa ay sumunod sa kautusan ng Ama, lahat naman ay bubuhayin niya. So, kayo ba'y anak ni Adan? O dahil kay Jesus, tayo ay anak ng Diyos? Depende kung sino ang iyong pakikinggan. Bakit? Ito pa isang contrast, ha? Very important contrast. Sa first reading natin, dinescribe sa chapter 2, saan nakaluklok, saan nakalagay si Adam and Eve. They were in a garden where they could eat everything in that garden, but except one. And that is the tree of life, or the knowledge of good and bad. All trees, they can eat. Maging balinghoy, maging mansanas, maging whatever. Pero isang prutas ng puno sa gitna, bawal nilang kainin. And yet, it's such a delightful, enticing, pleasing to the eyes, attractive to the taste. Ano yon? Knowledge. Malalaman ko ang tama at mali. O hindi, ako na. Ako na ang maghuhusga. Ako ang magsasabi, tama yan, mali yan. Pag sinabi sa akin ng asawa ko, mali yan, gusto ko, tama yan sa akin. Bawat isa, may kanyang kagustuhan. Kung gusto mo, mabuti yan. Kahit bawal yan. Sa pilagay nyo, bawal ba sa aking katawan ang lechon? And yet, ang sarap. Di ba? It's pleasing to the taste. Sasabihin mo naman minsan lang naman. Diba? Meron namang gamot. So, bibigyan ka palagi ng pagkakataon, tumanggi o tanggapin. Take it. But yung take it, salita ng demonyo. Yung prohibition, sabi ng Diyos. At ang sagot dito,
They took it. They ate it because the tree was good for food, pleasing to the eyes, desirable for gaining wisdom. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Namatay ba si Adan at Eva? Hindi. O, mali ang Diyos. Nagkaanak pa sila. Ang pangalan ay Cain at Abel. Tama ba? Chapter 4. Pero pagkatapos nun, ano nangyari kay Abel? Ha? Pinatay nino? Ni Cain. Chapter 3, nagkasala sa Diyos. Chapter 4, anak ang namatay. E di ba may kamatayan? Consequence ng sin, pumasa. Anong pumasa? Sa lahi ni Adan at Eva. Kay Cain, inggit. Nainggit siya. Bakit mas gusto ng Diyos ang kanyang hain? Eliminate niya. Eliminate. Yan hanggang ngayon. Ang tukso, ang subok ng demonyo sa atin. Kung meron kang kilala na sinasabihan ka ng tama kasi mali yung ginagawa mo, i-unfriend mo na lang. I-block mo. Tapos siya. Sabi nga nila, kung may doktor ka, sinabi sa'yo, huwag kang kakain ng ito sapagkat diabetic ka, magpalit ka ng doktor. Diba? Simple lang eh. Ako po, walang makita ang doktor sa akin. Alam niyo ba? Wala. Alam niyo bakit? Hindi ako nagpapakita. Ay di wala siyang makita. Tama ba? So, pwede kang lumabag pag sabi bawal. Alam niyo, pinagbawal ng Diyos, isa lang, at isa lang. Pwedeng lahat kainin. At ayaw pa nilang sumunod. 2 beses lang tayo mag-aayuno nung Wednesday at sa Friday na darating na Good Friday. Aangal pa tayo. Ramadan nga, 30 days eh. Aangal ka pa. Father, birthday ko eh. Father, debut ng aking anak. Aangal ka pa. Anong uri ang pananaw mo pagdating sa utos ng Diyos? Kung gusto mo lang? Alam nyo, pag walang pinagbawal ang Diyos, kung lahat ay pwedeng kakainin, ang tawag sa tao, baboy. Lahat ng pagkain, maging kanyang nilabas sa katawan, kinakain ng baboy. Ayun ang nangyari kay Adan at Eva. Yung pinagbawal, binaboy nila ang buhay nila. Nababoy nila ang buhay nila. Pag hindi tayo makikinig sa Diyos, bababuyin natin. Huwag naman kayong tumingin sa akin ng ganyan. Bababuyin natin. Hindi po ako baboy. Elepante po ako. Anong ginawa ni Jesus? What did Jesus do? Yung hardin ni Adan at Eva, puno ng pagkain, puno ng prutas, puno. Si Jesus saan? Desierto. Wala ni isang halaman, wala ni isang puno. 40 days, 40 nights. Siyempre gutom siya. At dumating si Taning. Kilala mo si Taning? Hindi? Ay, buti pa. Ikaw, kilala mo si Taning, Mar? Ba? Satan? Yung kanyang palayo, kilala mo? Malapit ka, no? At least siya, hindi niya alam ang palayo ni Satan. Ba? Barkada niyo, ha? Alam niyo yung ibig sabihin ng Taning, ha? Pero mo, at 3 beses, Adan at Eva, isa lang, patay na eh. Si Jesus, 3 beses sinubukan. 3 times. At ang first time, wala kang makain. Anak ka ba ng Diyos?
Kung Diyos ka, ang tawag dyan, serve yourself. Ha? Tawag dyan, mga self-service eh. Para wala nang service charge. Self-service. Ikaw kumuha ng platito mo, ikaw kumuha ng kutsarita at kutsara mo. Self-service. Mas mura. Serve yourself. Sabi ni Jesus, may sabi ang Diyos Ama eh, not by bread alone does man live. Hindi ako kakain. Hindi ako kakain. Nung Miyerkules, talagang gutom ako. Nakadalawang misa ako eh. Sa amin, sa staff ko, tapos dito. Pagdating ko sa bahay, mga alas 9 na. Gutom ako. May refrigerator katabi ng aking kwarto. May Coca-Cola. Sabi ko, kukunin ko ba? Andiyan na. Sa tingin nyo, kinuha ko? Kinuha ko. Sabi ko, 60 years old na naman ako eh. Patapos na yung gabi eh, patapos na yung araw eh. Hindi talaga, ang hirap ha. Ang hirap talaga. Ayuno ka na, tapos maya, matutulog ka na lang. Gutom na gutom ka. Makakita ka na sa refrigerator ng Coke. Maliit lang ha, pero sabi ko, meron akong dahilan. 60 years old na ako and above. 72 na ako eh. Magsilbi naman ako sa Diyos. You know, pag gusto mo, may paraan. Pag hindi mo gusto, may dahilan. Lahat po tayo susubukan ng demonyong yan. Tapos sabi sa kanya, gusto mo maging hari? Talaga ikaw bang anak ng Diyos? Tumalon ka. Magpa-sirko-sirko ka dyan. Mag-Spiderman ka. Sabi niya, kasi sinabi ng Diyos Ama, nakasulat, aalalayan ka ng mga anghel, hindi ka matitisod man lamang. Sabi ni Jesus, wrong interpretation. Mga Bible dyan, baka mali ang inyong interpretation. Sabi ni Jesus, sinabi din ng Ama, you shall not put your God to the test. Deuteronomy chapter 6, I think verse 13. Last but not least, sabi niya, ang pakay mo sa buhay mo, makuha mo lahat ng tao. Diba? At sila ay maniklod sa'yo, bibigay ko lahat yan. Maluluhod lahat ng tao yan sa'yo. Lumuhod ka sa akin. Ito pinakamadali. Huwag ka na umakyat dyan sa krus na yan. Bigay ko na lang sa'yo ngayon. Pasisikatin kita. Makukuha mo lahat ng kayamanan. At sabi ni Jesus, nakasulat, Deuteronomy chapter 8. You have only God as your Lord. You have only one God. Him shall you worship and adore. Alam nyo, itong panahon ng Kwaresma, susubukan kayo ng demonyo. Di ko lang alam ano inyong resolution? Kamukha ko, no? Hindi ako magko-coke. Unang araw pa lang coke na kagad. Susubukan kayo. Susubukan tayo. Ang pagsubok, hindi kasalanan. Pero ang pagsubok, malalaman mo kung mahina ka o lumalakas ka na. Di ba? Galing ni Alex Ayala, umabot na ng quarterfinals. Dahil nasubukan siya eh. Di ba? First round, patay. Second round, patay. Quarterfinals na, patay. Hopefully, makaabot siya sa semifinals. Kasi, pagkalaban mo, madali, mananalo ka. Pero pagkalaban mo, malakas, matatalo ka. Ang tanong ngayon, bakit? Ever? Malakas ka? O Diyos lang ang lakas mo?
Yon. Sabi ni Jesus, I depend on Him. On Him alone. By obedience. By obedience. You know, I'll end with this, sisters and brothers. Jesus Christ did not die for you and me. No. Sorry, He did not die for you and me. Ha? Hindi namatay si Jesus sa iyo, para sa iyo. Kala mo, yabang mo. Hindi. Namatay siya alang-alang sa Ama. Kasi ang Ama niya sanang gustong mamatay para sa atin. At sinabi niya sa Ama, I'll do it for you. Mahirap ang asawa mo pag worse na, pag sick na. Pero pinangako mo, sickness, poorer, or worse. Gusto mo siyempre for better, for richer, in health, pero pag dumating yon, ano? Sometimes it's so hard to take care of a husband, a wife with Alzheimer's. And you would like to give up. And there is a reason to give up. Hindi ka lang sinusupladahan. Ha? They spit on you. They hate you because of Alzheimer's. Don't do it for her or for him. Do it for him. There will be moments. Our commitment is to God, not to each other. Mag-aasawa ka? Remember, you cannot just say, love my husband. I have to love God. Then He will make me love Him, even though He's not lovable. We were not lovable. And He said, I'll do it for you. Not my will, but yours be done. This is the epitome of our Lenten exercise. Umabot tayo, maging kahalintulad ng anak ng Diyos, ng ating pagmamahalan, hindi dahil lang sa isa't isa. Kasi hanggang masarap, madali. Pero kahit mapait, gagawin natin hindi para sa isa't isa, para sa Kanya. At tayo magiging katulad ng Diyos, anak, kamukha ni Kristo, anak ng Diyos. This week po, isipin niyo mamaya, bago kayo umalis ng simbahan na to, sinong pinakamahirap mahalin sa bahay? Si kuya ba, si ate, si misis ba, si mister, o si biyanan? Can you just try this week to forgo rather to love the person? Because you know they say, it's better to be loving than to be right. It's better to be kind than to be right. That's the way of God. That is our Lenten journey.